Pilipinas, live mula sa Pag-asa Weather and Cloud Forecasting Center. Official na po ang simula ng ating rainy season. Nilabas na po ng Pag-asa ang press release kaugnay ng onset ng rainy season. Kaya may pasilan, ito ang mga dapat tandaan. Gumagamit ang Pag-asa ng mga weather satellite. Isolated at localized thunderstorm. Umaraw man umulan, kaakibat nyo kami tungkol sa lagay ng ating panahon. Dahil sa Panahon TV, walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning Pilipinas, 5:01 ayon sa Philippine Standard Time. Rise and shine ngayong araw ng Sabado. Ngayon pa yung huling araw para sa buwan ng Agosto. Samantalayin natin ang araw nito para gawin ang mga bagay na hindi mo pa nagagawa. Huwag matakot sundan ang mga pangarap dahil ayon nga kay James Dean, dream as if you'll live forever, live as if you'll die today. Make this day count. Simulan po natin ang ating programa. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito po ang Panahon TV na nangunguna sa paghahatid ng ulat panahon araw-araw mula Lunes hanggang Linggo. Ako ni Weatherman Harry Bayona na makakasama nyo ngayong Saturday, August 31, 2013. Simulan po natin ang ating programa sa pamamagitan ng pagbabalik tanaw sa naging lagay ng ating panahon. Sinalubong po natin si Tropical Depression Nando noong Lunes ng umaga, August 26. Kinahaponan din ng araw na yon, lumakas ito lalo at naging isang ganap na tropical storm. Noong hapon din yun, nagtaas tayo ng public storm warning signal numbers 1 and 2 sa extreme northern Luzon. Martes naman, August 27, napanatili ni Bagyong Nando ang kanyang lakas at kumilos patungo sa Apari, Cagayan. Halos ganun lang din ang kanyang kondisyon hanggang sa Miyerkules, August 28. Noong Huwebes naman, August 29, bumilis pa ng husto ng pahilagang pagkilos ni Bagyong Nando at noong alas 11 nga ng umaga ay tuluyan na itong nakalabas ng ating bansa. Kaya nga lamang noong araw din na yon, may panibago na naman tayong namataan na low pressure area o LPA sa extreme northern Luzon. Kahapon naman, August 30, Biyernes, maganda na ang naging lagay ng panahon sa kalakhang bahagi ng bansa. Pero ganoon pa man, patuloy pa rin ang pagkilos ng LPA sa loob ng ating bansa. Magiging bagyo ba itong nasabing sama ng panahon? Sabay-sabay po nating alamin yan sa tulong ni Pag-asa Weather Forecaster Joy Figuracion. Good morning po, Mr. Figuracion. Yes, Harry, good morning sa iyo at sa ating mga tagapanood. Magandang umaga po. Alright, sa ngayon nga po, Mr. Figuracion, ay may panibagong low pressure area po tayo na binabantayan. Ano na po ba yung latest development hinggil dito? Yes, Harry, base sa datos ng Pag-asa, kanina pong alas 4 ng umaga, yan ay nasa layong 980 kilometers silangan po yan nitong extreme northern Luzon. At wala naman yung direktang epekto pa sa ating bansa sa ngayon at inaasahan natin na hindi naman yan mag-develop into significant tropical cyclone, ibig sabihin magiging bagyo in the next 24 hours. At kasi ito pong area na yan ay although favorable po yan sa yung environment po dyan ay favorable sa pag-develop nitong tropical cyclone. Ibig sabihin, mataas po ang sea surface temperature dyan at ito pong moisture ay abundant dahil nga sa karagatan yan. Pero ito pong wind shear o itong pagpunit ng kanyang sirkulasyon mula dyan sa taas na upper level na tinatawag natin ay mataas po dahil nga itong high pressure area dito sa gawing silangan nitong Japan ay malakas po sa ngayon. At yan magiging dahilan kung bakit sa ngayon hindi natin siya nakikita na maging bagyo pa in the next 24 hours. Alright, that's great news. Napakagandang balita ngayong araw ng Sabado. Mga kababayan, ayon nga po kay Pag-asa Weather Forecaster Joy Figuracion, inaasahang mababa naman ang possibility na maging bagyo ang nasabing sama ng panahon. Mr. Figuracion, kahapon nga ay magandang panahon ang ating naranasan. Kasalukuyan ba tayong nasa monsoon break? Hanggang kailan po natin ito mararanasan? Hari, actually, sa ngayon, meron pa tayong southwest monsoon na nakapekto dito sa extreme northern Luzon. Kung makikita natin sa satellite imagery natin, itong kaulapan na yan ay bunsod pa rin ng southwest monsoon na hinatak nitong tropical cyclone na Nando, although nasa labas na yan ng far at nandyan na po yan sa taas nitong Taiwan. At sa ngayon, inaasahan pa rin natin na by tomorrow, mayroon pa rin mga pag-ulan dito sa bahagi ng extreme northern Luzon dahil nga po sa dulot nitong habagat. Alright, just to make it clear mga kababayan, ayon nga po kay Pag-asa Weather Forecaster Joy Figuracion, kasalukuyan pa rin pong umiiral ang hanging habagat, wala po tayo sa monsoon break at bukas nga po, makararanas ng mga pag-ulan dyan po yan sa extreme northern Luzon. At nabanggit nyo nga po yung Mr. Figuracion, no? Sa extreme northern Luzon na lamang umiiral o nakakaapekto ang hanging habagat. Kaugnay niyan, magiging ligtas na ba yung ating mga karagatan? May nakataas po ba tayong gale warning sa kasalukuyan?
Ari, hindi pa rin ligtas ang ating mga karagatan, lalong-lalo na dito sa extreme northern Luzon dahil may surge pa rin ang southwest monsoon dyan. At nakataas pa rin ang ating gale warning sa bahagi po nitong karagatan. Itong Babuyan, kasama na po itong bahagi ng Batanes, Calayan, at ito pong northern coast ng Cagayan at northern coast nitong Ilocos Norte. At yan mga karagatan na yan o mga baybaying dagat na yan ay inaasahan na magiging maalon hanggang sa napakaalon at inaasahan na hanggang 4.5 meters ang mga pag-alon dyan. Kaya naman inabesuhan pa rin natin ang ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga gumagamit na maliliit na sasakyang pandagat na maging maalerto po sa mga malaking pag-alon at pinapayon po natin sila na huwag na pong pumalaot kung kinakailangan. Alright mga kababayan, atin pong sundin ang abiso ng pag-asa hinggil sa paglalayag na sa gayon ay masiguro po natin ang ating kaligtasan. At Mr. Figueroson, dahil weekend po ngayon, ano ba maaasahan nating weather sa buong bansa ngayong araw ng Sabado? Bigyang gabay po natin ang mga kababayan nating nais mamasyal o nais mag-weekend getaway. Hari, itong LPA wala pang direktang epekto sa ating bansa. Ito na lang ang southwest monsoon ang nagbibigay kaulapan o itong habagat po dito sa northern Luzon. So makikita natin sa satellite imagery natin na itong bahagi po nitong Cagayan Valley, ito pong Ilocos Region at ito pong bahagi ng Cordillera at Administrative Region. Maging maulap yung mga lugar na yan na may light to moderate o mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at kasama po dyan itong pagkidlat, pagkulog. At samantala, so Metro Manila, the rest of Luzon, at ang bahagi po ng Visayas at Mindanao, maging maganda po ang panahon. Pero asahan natin itong mga isolated lamang o pulo-pulong pag-ulan at o pagkidlat, pagkulog po. Alright, Mr. Figueroson, dito ay habol lamang po natin. Curious lang din po kasi ako. Kasi ngayon nga po ay last day ng August at bukas nga po sasalubungin na natin ang September. Kung pag-uusapan po ang lagay ng panahon, ano bang magiging pagkakaiba ng buwan ng Agosto sa buwan ng Setyembre? Maaari niyo po ba kami bigyan ng overview of what to expect for the next month? Ari, inaasahan natin na for the month of September, inaasahan natin ay 2 hanggang 3 bagyo na maaari pong makaapekto sa ating bansa. At malaping pagkakaiba po ang bagyo na tumatama sa ating o pumapasok sa Philippine Area of Responsibility during this month. Dahil nga po itong mga bagyo ay normally landfalling, ibig sabihin tumatama sa kalupaan ng ating bansa. At yan po ay laking pagkakaiba sa bagyo na na-develop during the month of August. At minsan ay hindi pa nga nag-landfall. Yan po yung pagkakaiba natin. Alright mga kababayan, atin pong paghandaan ang susunod na buwan. Kung ngayon nga pong buwan ng Agosto, lagi tayong handa. Dapat ngayong susunod na buwan ng Setyembre, paigtingin natin ang ating paghahanda. Maraming salamat po Mr. Figueroson. Last few reminders para sa ating mga kababayan ngayong araw ng Sabado. Yes, Ari, maraming salamat din sa iyo at sa ating pong mga kababayan, patuloy pong mag-antabay sa ating mga weather update. At patuloy rin po na pinapalabas siya ng Panahon TV, kaya naman po manatiling po nakatutok sa mga ating panahong ulat. Alright, maraming salamat po mga kababayan. Ating nakasama si Pag-asa Weather Forecaster Joy Figueroson na siya nagbigay sa atin ng update hinggil sa lagay ng ating panahon. Ngayon naman silipin na natin kung anong oras nga ba sisikat si Haring Araw. Ang ating sunrise magaganap po yan ng 5:44 AM. Ang ating sunset naman ay 6:08 PM. Ang moonrise natin ay 1:11 AM. Ang moonset naman ay 2:16 PM. May illumination po yan na 35%. At para naman sa tidal predictions along Manila Bay, courtesy of Namria, ang ating high tide ay 5:27 AM. Meron po yung taas na 1.04 meter. At ang low tide naman natin ay 3:02 PM na may taas na 0.18 meter. Magbabalik po ang Panahon TV. Huwag po kayong aalis.